Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Dalawang bagyo ang nakakaapekto ngayon sa bansa, gaya ng makikita ninyo sa satellite image na yan. Habang papalayo ang bagyong Ophel, unti-unti namang lumalapit sa kalupaan ang bagyong Pepito na ayon sa Pag-asa ay sumailalim sa tinatawag na rapid intensification o mabilis na lumakas at posible pang maging super typhoon. Nakakaapekto na yan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas, kung saan-saan yan magpapaulan. At ang mga lugar na dapat maghanda sa parating na bagyo, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Tinawag ni Vice President Sara Duterte na Best Dramatic Actor ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kaugnay ng pagharap nito sa investigasyon ng Kamara sa War on Drugs. Sinagot din ng bise ang umano'y bank accounts na tinukoy ni dating Senador Antonio Trillanes. Hindi rin daw dadalo ang bise sa panibagong imbitasyon ng Kamara para sa pagdinig sa confidential funds ng kanyang tanggapan. Nakatutok si Marisol Abduraman. Sabi niya, kumusta yung performance ko? And I said, best dramatic actor. Ito ayon kay Vice President Sara Duterte ang naging usapan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagdalo ng huli sa pagdinig ng Kamara sa drug war ng ama. Galing ang busy noon sa budget deliberations sa plenaryo ng Senado at dumiretso sa Kamara para samahan ang ama. Nagsimula yung araw niya 6 a.m. and mga around 10:30 p.m. na ata yon. Sinabi nung na baka low blood sugar na. So ay hindi ko makain. Nagpaalam ako na i-excuse na lang siya but ayaw niya, pero naniwala naman siya nung sinabihan namin siya na kumain na muna siya. Bilang abogado, hindi umano maintindihan ng BC ang rules na ginagamit sa hearing. They use inquiry and investigation interchangeably. So hindi mo alam if it's an inquiry, you're a research person. If it's an investigation, you're a witness or an accused. Wala pang tuon dyan ang Quad Committee ng Kamara. Sa hearing, muling inungkat ni dating Senador Antonio Trillanes ang umano'y bank accounts ng mga Duterte. Sabi ni Vice, isa-isa niyang pinuntahan lahat ng bangko at tinanong ang mga account na nakapangalan sa kanya. Tinatanong ko yung bangko, bakit may ganito? Sabi nila baka non-existent talaga yan na mga accounts. So, meron akong accounting even nung mga sinasabi nilang transactions, tinanong ko din yan sa bank. At kaugnay ng paglagda niya nang tanggapin ang iniabot na invitation para sa hiwalay na pagdinig kaugnay ng OVP Confidential Fund. Sabi ni Vice, hindi raw siya dadalo sa invitation ng House Committee on Good Government and Accountability. Pero plano raw nilang magpadala ng sulat sa komite. We plan to say why, and then I plan as well to submit an affidavit about the confidential funds. Under oath din naman yung affidavit na yan. Inibitan nila ako isang beses lang doon sa unang-una. Pumunta ako, umupo ako doon. Hindi man nila ako tinanong. Kung nakikita nyo, nakaupo lang ako doon. Nasasayang yung oras ko, kaya nagpaalam ako kung pwede akong umalis. Pinayagan naman nila ako. Tila nalimutan din daw ng komite na imbitahan si VP Sara sa hearing. Dahilan kung bakit hindi siya nakadadalo sa mga pagdinig na nauna na niyang sinabi sa isang panayam sa Senado. Inibitan nila ako isang beses lang. Tinanong din ng Vice kung nag-aalala ba ang pamilya Duterte ngayong ang kanilang padre de pamilya na mismo ang may gustong maimbestigahan ng ICC. Meron din akong lawyer sa ICC but wala. Hindi kami nagkausap kasi after nung hearing. Siya siguro ang dapat maghanda kasi siya yung mauunang dalhin doon eh. Sa akin, wala pa naman eh. Sabi ng mga tinatanong namin, wala naman ako doon sa complaint, wala pa ako doon sa investigation, wala pa lahat. Pero naghahanda. Sa isang pahayag, sinabi ni House Committee on Good Government and Accountability Chairperson Representative Joel Chua na binigyan nila noon ng patas na oportunidad si VP Sara na linawin ang paggamit ng Office of the Vice President ng kanilang confidential fund at intelligence funds. Nilinaw din nito na nagpadala sila ng imbitasyon maging sa pangalawang hearing at tinanggihan naman ang mga sumunod pang mga pagdinig. Pag-aaralan daw ng komite ang isusumiting affidavit ni VP Sara pero mas gugustuhin daw nilang humarap siya ng personal sa komite.
Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility pero posibleng bumalik ang bagyong Ophel. At bago pa man yan, matinding pinsala na ang iniwan nito sa Cagayan. Napuruhan ang tulay na nagdurugtong sa dalawang bayan doon. At mula sa Gonzaga, Cagayan, nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine! Vicky, sa mga oras nga na ito, tuloy-tuloy yung restoration yung pagsaayos sa nasirang tulay dito sa lugar. At ICT room. Natuklap ang mga bubong. At nawasak ang mga pasilidad. Ganyan ang epekto ng malakas na hangin at ulang dala ng Noy Super Typhoon Ophel bago ito naglandfall sa bayan ng Baggao kahapon. Malaking problema dahil tila wala nang babalik ang eskwelahan ang mga estudyante sa Sitio Valley Cove sa Barangay Santa Margarita. Isilaw na. Sa bayan naman ng Santa Ana, muli na namang nalubog sa baha ang maraming lugar. Kaya kahit gabi na, tuloy pa rin ang pag-rescue ng otoridad sa mga residenteng nakatira malapit sa ilog. Katakot-takot na flash flood din ang naranasan sa katabing bayan ng Gonzaga. Isa sa napuruhan ng flash flood ang San Jose Bridge kung saan nawasak ang magkabilang approach ng tulay. Stranded ang maraming sasakyan sa kalsada. Nagkalat din ang naglalakihang troso sa kalsada na pinaniniwala ang galing sa mga kinalbong bundok. Sa drone shot na ito ng Philippine Red Cross, kita kung gaano karaming puno ang tinangay ng rumargas ang baha. Ang mga residente naman, kanya-kanyang diskarte para hindi maantala sa kanilang pupuntahan. Dahil sa hindi madaanan ng San Jose Bridge sa bayan ng Gonzaga, ay tumatawid na lamang ang mga residente dito sa ilog para makapunta sila sa kanilang mga pupuntahan. Si Mang Pedro mula sa bayan ng Santa Ana, importanteng makapunta raw sa bayan ng Gonzaga dahil kailangan niyang ayusin ang nasirang bubong sa bahay ng kanyang anak. Mahirap, mama. Oo, dahil? Wala nga sasakyan na papunta rito. Kaya nga naglakad na lang ako. Ipinangako naman ng DPWH ang agarang pagsasaayos sa tulay. So ang nasira yung approaches natin na was out. So I can assure na madali na lang nating may restore ito. Kasi marami namang mga equipment, tulong-tulong yung mga both private and DPWH at I think may LGU pa. Within the day, I'm very sure makakadaan yung mga tao. Bibilisan namin to. Bukod sa nasirang tulay, matinding pinsala rin ang iniwan ng bagyong Ophel sa mga magsasaka. Problema ngayon ng mga magsasaka kung papaanong makakapagtanim muli. Gayong ang kanilang ekta-ektaryang taniman ng palay ay natabunan na naglalakihang mga troso na galing sa bundok. Naabutan namin sa gitna na naglalakihang mga troso na nakaupo ang magsasaka na ito habang binabantayan ang nag-iisa niyang alagang baka na nakaligtas sa rumaragas ang baha. Sobrang panlulumo ang kanyang nararamdaman. 4 na alaga niyang baka at 3 baboy ang nangamatay matapos matangay ng baha. Natabunan din ng troso ang kanyang mga pananim na palay. Mahirap explain, ma'am. Alaga namin, kabuhayan din namin ngayon. Saka yung mga palayan, ma'am, na tabunan din ng mga ganito. Bahala ng kon, ma'am. Sa ngayon, malawakan ang ginagawang assessment ng otoridad sa lawak ng danyo sa nagdaang bagyo. Samantala, dahil sa magandang panahon, pinayagan na rin makauwi ang mga bakwit. Kabilang ang mga katutubo na ito mula sa Barangay Palawig. Maaga pa lang, naglakad na sila pauwi sa kanilang mga bahay. Ay, uuwi na ngayon. Oo, ma'am. Dahil tignan namin yung bahay namin, ma'am, kung mayroong pang... Pero maayos naman ang panahon, di ba? Oo, ma'am. So okay lang. Okay lang, ma'am. Vicky, sa mga sandaling ito, mas dumami pa yung stranded dito sa lugar. Pero ayon sa DPWH, ngayong gabi ay target nilang mabuksan o ma-open sa mga motorista ang tulay. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Emil, pinalilikas na ng provincial government ng Quezon ang mga residenteng nakatira sa mga kritikal na lugar bilang paghahanda nga sa paparating na bagyong Pipito. Kapag may mga hindi sumunod, Emil, mga pulis at sundalo na raw ang pwersahang maglilikas sa kanila. Mayat-maya ang pag-iikot ng mga taga-Philippine Coast Guard para paalalahanan ang mga nakatira malapit sa dagat sa Lucena City, Quezon, kaugnay ng parating na bagyong Pipito. Magandang hapon po sa lahat. Pinapaalalahanan po na maging handa at mag-ingat sa paparating na bagyong Pipito. Paalala po mula sa Philippine Coast Guard. Sanay na sa malalakas sa bagyo ang mga taga-barangay Dalahican sa Lucena City.
Ito, bahay namin dito nung una. Na-wash out yan, dala sa dagat. Kaya ngayong may parating na bagyong Pipito, nakaahon na mula sa dagat ang mga bangka ng mga mangingisda. Nakahanda na rin ang karamihan sa mga residente. Yung pong gamit ko sa amin, naka-ready na po kanina pang maga. Tsaka itinas ko na rin po yung mga gamit namin na pwedeng pasukin ng baha. Ano gagawin mo sa pamilya mo? Yun nga po, iyan mo muna po doon sa akin ate. Papasama ko po muna doon sa Laguna. Naka-alerto na ang mga responders ng probinsya. Nakahanda na rin daw ang mga supply sa mga evacuation center. Emil, paparating na dito sa Quezon at maging sa Bicol Region ang ating GMA Kapuso Foundation bilang paghahanda pa rin sa paparating na bagyo. Emil. Maraming salamat, June Veneracion. Maki-update tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong weekend. Kasama si Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor? Salamat, Miss Mel. Mga kapuso, dalawang bagyo nga ang nakakaapekto ngayon sa ating bansa. Ang bagyong Ophel, pati na rin ang bagyong Pepito na posible ring maging super typhoon. Maging handa at alerto po dahil magiging masungit ang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa ngayong weekend. Unahin po natin ang bagyong Ophel na bahagya pong sumilip dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility at huling namataan 205 kilometers west-northwest ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga 100 kilometers per hour at yung pagbugso naman 125 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa-north-northwest sa ngayon sa bilis naman na 15 kilometers per hour. Sa forecast track po ng Pag-asa, ngayong gabi rin ay babalik din po yan sa loob ng Philippine Area of Responsibility, magre-recurve at sunod po nito ang tutumbukin naman ito nga southwestern portion ng Taiwan kung saan posible rin po yung mag-landfall. At dahil medyo malapit pa rin sa may extreme northern Luzon ang bagyong Ophel, nakataas pa rin ang signal number 1 dyan po sa Batanes, partikular na sa bahagi ng Itbayat. Ang bagyong Pepito naman, mga kapuso, huling nakita 465 kilometers silangan ng G1 Eastern Samar. Taglay na po nito ang lakas ng hangin nga abot 150 kilometers per hour. So compared po nito mga nakalipas sa oras, mas lumakas pa po yan ngayon. Ang pabugso naman nito 185 kilometers per hour. At ang pagkilos po niyan pa west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Dahil po sa bagyong Pepito, nakataas po ang signal number 2. Diyan po yan sa eastern portion ng Northern Samar, northern portion ng Eastern Samar, pati na rin sa northeastern portion ng Samar. Signal number 1 naman, dyan po yan sa may Aurora, Quezon, eastern portion ng Laguna, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, at pati na rin sa Masbate. Sa Visayas naman, signal number 1 din sa natitirang bahagi po ng Northern Samar, natitirang bahagi po ng Eastern Samar, pati na rin sa nalalabing bahagi po ng Samar, ganun din sa Biliran. Mga kapuso, posible po na kalmado pa ang panahon sa mga nabanggit na lugar, lalong-lalo na doon sa areas under signal number 1. Pero gamitin po natin ang pagkakataong ito para makapaghanda. Samantala, sa latest forecast track po ng Pag-asa, posibleng tumama ang bagyong Pepito dito po yan sa Catanduanes bukas ng gabi o kaya naman po ay linggo ng madaling araw. Pero dahil po pasok sa cone of probability o cone of uncertainty, ang iba pang bahagi po ng Bicol Region, pwede rin po yan tumama dito sa Camarines Sur, Albay o kaya naman ay dito po sa bahagi ng Sorsogon. Pero mga kapuso, may chance rin po itong bumaba ng konti at kapag po nangyari yan, posibleng dito po yan tumama sa Northern Samar bukas ng hapon o gabi. Kung medyo umangat naman yan, maaari rin pong tumama yan o maglandfall dito sa may eastern coast ng Aurora o kaya naman sa eastern portion ng Quezon. Alin man po sa mga ito ang matuloy, tatawirin o dadaan po yan malapit dito sa Bicol Region, ganoon din sa Quezon, Central Luzon at pati na rin sa Pangasinan ngayong weekend. Pero mga kapuso, huwag po tayo mag-focus lamang doon sa landfall points dahil posible rin na maramdaman yung mga matitinding lakas po ng hangin, pati na rin po mga pag-ulan. Dito po yan sa sakop nga nitong ating cone of probability. So sakop din po dyan from Cordillera Region, ilang bahagi po ng Ilocos Provinces, Isabela, Quirino, pati na rin po ilang bahagi pa ng Central Luzon at maging Metro Manila, Calabarzon at pati na rin po dito sa ilang bahagi po ng Marinduque. Ibig sabihin, lahat ng nandito po sa highlighted part na yan, dapat pong maging handa dahil sa ngayon ay hindi pa po natin natitiyak kung saan talaga tatama itong nasabing bagyo. Pero dapat ay maging alerto po dahil pasok po kayo sa makakaranas ng matinding epekto ng bagyong Pepito ngayong weekend.
Linggo ng gabi o Lunes ng umaga ay posibleng nasa may West Philippine Sea na rin po itong bagyong Pipito. At base naman po sa datos ng Metro Weather, so kanina po na pag-usapan natin yung wind signals o lakas po ng hangin, ngayon naman mga pag-ulan. Bukas po ng umaga, unti-unti na po mararanasan yung mga pag-ulan. Dito yan sa may Samar and Leyte provinces at ilang bahagi po ng Bicol region. Magtutuloy-tuloy na po yan pagsapit ng hapon at mas didikit na po yung bagyong Pipito. Dito po yan sa Eastern Visayas at pati na rin sa Kabikulan. Makikita po ninyo yung nagkukulay pink, kulay red at orange. Ibig sabihin po niyan heavy to intense o kaya naman po ay intense to torrential o mga matitindi at halos walang tigil na mga pag-ulan. Linggo ng umaga mahagip na rin po ng kaulapan ng bagyo ang bahagi po ng Quezon, ganun din ang eastern section ng Central at pati na rin ang eastern sections po ng Northern Luzon at pati na rin ang ilang bahagi po ng Mimaropa. Sunday ng hapon hanggang gabi, halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga matitinding pag-ulan. Kitang-kita nyo po, halos matakpan na po itong mapa po ng Luzon. Ito po yung mga pag-ulang dala-dala ng bagyong Pipito. At meron din po tayong inaasahang mga pag-ulan. Ito po yan, posible po maranasan from northern down to central Luzon at ilang bahagi po ng Quezon, pati na rin po ng Mimaropa. Inaasahan po natin, kasama rin dito ang Metro Manila, matitindi at mga malalakas sa pag-ulan ang inaasahan. Meron din po mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Mindanao pero karamihan naman po dyan ay dahil sa localized thunderstorms at hindi po direktang epekto ng bagyong Pipito pero doble ingat pa rin dahil malalakas sa ulan ang dadalhin ng thunderstorms. Pagsapit po ng Lunes mga kapuso, may mga pag-ulan pa rin. Dito po yan sa northern at central portions ng Luzon, ganoon din sa may extreme northern Luzon kaya doble ingat pa rin sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahan po natin yan po ay hagip pa rin nitong trafo extension ng bagyo. Kalat-kalat na mga pag-ulan naman ang inaasahan natin sa iba pang bahagi ng ating bansa. Mga kapuso, posibleng lumakas pa ang bagyong Pipito bago pa man tumama sa lupa. Kaya ang wind signals, kapag po yan ay umabot na sa super typhoon category, posibleng umabot po yan sa signal number 5 at matitinding lakas ng hangin po ang inaasahan at magdudulot po yan ng matitinding pinsala kaya maging alerto. At maaari pong magkaroon pa ng pagbabago sa galaw ng bagyo kaya patuloy na umantabay sa updates at maghanda at syempre po makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan kung kailangan ng lumikas. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Samantala, hirap naman mapasok ang ilang bahagi ng Adams, Ilocos Norte dahil sa mga nasirang tulay at kalsada. Nakabantay rin tayo sa pagudpod kung nasaan live si Darlene Cat. Darlene. Vicky, naantala yung pag-aayos ng ilang nasirang daan na tulay sa ilang lugar dito sa Ilocos Norte dahil nga sa sunod-sunod na pagdating ng mga bagyo. Isolated pa rin tuloy yung 3 sityo sa bayan ng Adams. Warak ang bahay. Warak. Oh, walang natirang bubong. Asa yung mga bubong? Napasigaw na lang si Ala nang makitang bahay nilang winasak ng bagyong Marce noong nakaraang linggo sa Adams, Ilocos Norte. Sampo, walang natira ay mga yero. Nilipad. Halos walang itinira noon mula bubong, pader at gamit sa loob. Ang hirap po sa amin na mag-start ulit na wala rin naman po kasing pagkukuhanan kasi wala rin po kami trabaho. Gawa po nung na-stop din sa bagyo. Tapos po talaga po, nalungkot po talaga kami. Sobra po. Ganito na muna ang bahay nila ngayon, pinagtagpi-tagping mga trapal, plastic at plywood. Pero hindi yan umuubra sa hangin at ulan ng mga sumunod at susunod pang bagyo. Kahapon nga, parang sugat na kinutkot ang naramdaman niya nang matanggal naman ang bagong pader na gawa sa yero. Panalangin lang po, na sana po matapos na yung ng bagyo. Kasi wala po talaga kami maisip na kung paano gagawin namin. At hindi siya nag-iisa. Sa palibot ng Adams, bakas ang pinsala ng bagyo. Sira rin ang bahay ni Nanay Maria. Kaya kahit 82 taong gulang na, tumutulong siya sa paglilinis sa mga kahoy, dahon at iba pang kalat sa kalsada para kumita ng kaunti pampagawa ng gamit at bahay. Mahirap ang dinaanan ko po kasi nasira yung paglutuan ko. Nasira lahat po sa bahay.
Sa Poblacion 3, umapaw ang spillway kaya hindi makadaan ang mga sasakyan. Putol din ang tulay na ito matapos durugin ang ilang bahagi kahit semento. Gumuho ang lupa pati ang floodway na sira. Mula rito sa kinatatayuan ko hanggang doon sa puno na yon, ganyan kahaba yung sementong kalsada na nadurog nung gumuho yung lupa dito dahil sa nangyaring landslide noong humagupit yung bagyong Marce. Hanggang ngayon nagiging pahirapan yung clearing operations dahil sa sunod-sunod na dating ng bagyo. Delikado kasi sa mga trabahador ang clearing operations lalo't sunod-sunod ang bagyo kaya di pa ito maayos at madaanan. Pag pinagawa natin yung mga roads or landslide, pag umulan naman, naguguho na naman, nawawala. Tapos sayang kasi yung airport, nawawala tapos ganun. Hindi namin maayos yung daanan namin. Dahil sa mga nasirang tulay at daanan, isolated o hindi nararating galing labas ang 3 sitio ng Adams ayon sa MDRRMO. Pag nagbibigay kami ng relief, hindi po yun nakakarating yung mga 4 wheels, lakaran na lang po, binubuhat, lakaran. O di kaya single motorcycle pero risky po siya. Ganun po yung ginagawa namin. Mahalaga pa naman ang tulong lalo't pinadapa ng sunod-sunod na bagyo ang kabuhayan sa bayan. Dahil din kasi sa mga sirang daanan kaya hindi maibiyahe ang mga pananim ng mga taga rito. Pero tulad sa ibang lugar sa Northern Luzon, paubos na rin daw ang calamity fund ng Adams. We need help of, sa mga government, lalo na sa provincial government, sa national, humihingi pa ng tulong. Number 1 siguro yung mga equipment, saka yung mga funded for infrastructures, and then yung mga food na kailangan ng mga tao, and then yung mga replacement for the agricultural damages. Vicky, sa ngayon nakaalerto pa rin yung buong probinsya para sa mga paparating pang bagyo. Unti-unti na rin inaabutan ng tulong yung mga apektadong residente bukod sa family food packs na galing sa DSWD. Namigay na rin yung provincial government ng Ilocos Norte ng construction materials para naman doon sa mga residenteng nasira yung mga bahay. Yan ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Darlene Kai. Good news naman sa mga commuter dahil magagamit na bukas ang 5 bagong istasyon sa Phase 1 ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Abe, gaano kaya kabilis ang biyahe? Alamin sa pagtutok ni Joseph Moro. Bukas na magsisimula ang operasyon ng Phase 1 ng LRT 1 Cavite Extension. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Transportation Secretary Jaime Bautista ang pagpapasinaya nito. Bukas ng alas 5 ng umaga, subukan ninyo at makikita nyo napakaginhawa kumpara sa traffic na nararanasan natin araw-araw. Sumakay ang Pangulo sa tren at dinaanan ng 5 bagong istasyon na idudugsong sa Baclaran Station. Mula sa pinakadulo nito na Dr. Santos Station sa Parañaque, kasunod ang Ninoy Aquino Avenue Station. Ang PTEX Station, dito nakadikit na mismo ito sa mismong PTEX para sa mga babiyahe pa probinsya. May walkway para tumawid papunta ng PTEX. MIA Station na malapit na sa Domestic Road at NAIA Terminal 2 at ang Redemptorist Asiana Station na malapit na sa opisina ng Department of Foreign Affairs kung saan nag-a-apply ng passport. Nasa lampas 10 minuto lamang ang itinakbo ng biyahe at kada 4 na minuto raw ang dating ng mga tren. Ito yung 4th generation train set ng LRT at ito yung klase ng mga tren na aandar doon sa LRT Phase 1 ng LRT Cavite Extension starting tomorrow. 45 pesos ang dulo-dulong pamasahe mula sa Fernando Poe Jr. Station sa Quezon City hanggang sa Dr. Santos Station sa Parañaque. At kung yung extension lamang mula Redemptorist hanggang Dr. Santos, 20 pesos lamang ang pamasahe. 4:30 ng umaga ang first trip tuwing weekday at alas 5 naman tuwing weekend at holiday. Alas 10 at alas 10:15 naman ang last trip sa weekday at mas maaga lamang ng konti tuwing weekend at holiday. Tinatayang 80,000 na mga pasahero ang kaya nitong isakay araw-araw o katumbas ng 6,000 mga sasakyan sa kalsada. Especially during the Christmas season, as you mentioned, sigurado mapapabilis yung mga biyahe nila. Kaya nga ang mga parokyano ng LRT excited na. Mas malapit kami doon. Mas malapit na? Kaya mas less na yung travel time sa jeep. Mas makakamura at mas di na jahe sa biyahe. Ba't jahe? Hindi na kumbaga hindi na magta-traffic yung mga ganon.
Nakabinbin naman sa ngayon ang 3 pang istasyon, isa sa Las Piñas at 2 sa mismong Cavite dahil sa issue sa right-of-way o lupang dadaanan ng train system. Pero pagtitiyak ng LRMC at DOTR, tatapusin nila ang proyekto. To complete a 12-kilometer extension, so up to Bacoor. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Cabagan sa Isabela dahil sa matinding pinsalang iniwan ng magkakasunod na bagyo. Nakauwi na ang ilang residenteng naunang lumikas. Pero problema ang dinatnan sa mga binaha nilang bahay. Mula sa Ilagan City, nakatutok live si James Agustin. James? Mel, naging maganda na yung panahon dito sa lalawigan ng Isabela kaya pinayagan na makauwi yung mga residenteng nagsilikas. May ilang mga taniman naman ng mais, lubog pa rin sa baha. May basahan ka ba dyan? Balot ng makapal na putik ang bahay at mga gamit ni Aling Diseria sa Ilagan City, Isabela matapos sa magkakasunod na pananalasa ng bagyo. Ngayon lang daw siya nakauwi matapos ang 4 na araw na pananatili sa evacuation center. Talagang pulo talaga ng putik ito dito, sir, kasi sobra-sobra yung tubig na dumarating sa bahay namin. Kaya hirap na hirap ka ako ngayon. Hindi pa makahanap buhay yung mga anak ko dahil nga itong baha. Nakauwi na rin si Michael na ikinarga sa kariton ng mga naisalba niyang gamit. Maglikas pa lang ng gamit sa kalagang baboy o manok. Hirap na. Paano pa kaya pag ibabalik? Tapos ganito pa yung mga basura na kuwan ng mais, mga kahoy-kahoy na galing na naiaanod dito sa... Sa barangay Bagong Bayan, makapal na putik din ang iniwan ng pagbaha sa bahay ni Alma. 2 beses na raw nalubog sa tubig ang kanilang bahay nitong nagdaang bagyong Christine at Nika. Ang hirap, sir. Nakakapagod na lumikas, maghakot ng mga gamit, ganun. Tapos babalik, maglilinis ng talagang mahirap, sir, talagang buhat ko namin dito, sir. Hanggang ngayon mistulang ilog pa rin ang ilang taniman, pero ang isang tulay sa Ilagan City hindi pa rin madaanan. Ang bayan naman ng Cabagan, nagdeklara na ng state of calamity noong Martes dahil sa naging epekto ng sunod-sunod na bagyo. Pinakanapuruhan ng sektor ng agrikultura na umabot sa 22 million pesos ang pinsala. Karamihan po kasi sa mga naapektan yung mga magsasaka natin. Sa barangay Casibarag Sur, may mga tanim na mais na lubog pa sa baha dahil sa pag-apaw ng Cagayan River. Ang 2 ektaryang maisa ng pamilya ni Roel na ilang linggo pa lang naitatanim, wala na. Inutang lang daw nila ang puhunan nito. Napakahirap kasi siyempre 2 beses nang naba yung pananim ng tatay ko. At siyempre mag-umpisa naman sir sa una. Ganon din ang maisa ni na Caroline. Kung tutuusin talaga napakahirap, sir. Lalo na kung puro utang yung namin, yung pinagkukuhanan, siyempre madadagdagan pa yung utang namin. Mamimigay po yung local government unit namin ng mga libreng seeds, ng mga abono. Samantala, nakabukas pa rin yung 2 spillway gate ng Magat Dam at patuloy yung pagpapakawala ng tubig nito. Yan muna ilitas mula dito sa lalawigan ng Isabela. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. Naghahanda ang Bicol at Eastern Visayas sa posibleng direktang pagtama ng bagyong Pepito dahil posibleng maging super typhoon. Hanggang 3 metrong storm surge ang inaasahan ayon sa Pag-asa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ramdam sa 2 araw ng pila sa hardware na ito sa Catanduanes ang pangamba ng marami sa palapit na bagyong Pepito. Pero nagsilbi rin itong tagpo ng pagtutulungan. Dahil dito hindi binebenta kundi pinamimigay lang ang mga plywood at pako para makapaganda ang marami sa bagyo. Sa bayan ng Virac, maaga nagsilikas ang mga residente. Habang sa lalawigan ng Sorsogon nagpatupad na ng curfew. Sa Del Gallego, Camarines Sur, itinali ang mga bubungan at itinaas ang mga bangka sa mas ligtas na lugar. Habang sa Giwan, Eastern Samar, binalaan na mga taga-coastal waters sa posibleng storm surge. Isa kasi yan sa mga banta sa Eastern Visayas, pati sa Bicol Region, Calabarzon. Binanggit yan ang Pag-asa sa briefing nito sa Pangulo. Ito rin po ang ating babantayan, ang storm surge na maaaring umabot ng more than 3 meters. It seems to be a significant one because if we're talking about 3 meters, that's almost 1 floor. So kailangan talaga nating
abisuhan ang mga LGUs. Iniutos ng Pangulo ang mandatory evacuation partikular sa Eastern Visayas, Catanduanes at Quezon. 200,000 tao ang tinatayang maapektuhan nito ayon sa DILG. O sa ngayon, yung lakas niya ay 3 meters. Pero kung lalo pang lumakas, ang madadagdagan pa yan ng at least 1 metro o 2 metro. Lalayo sila sa dalampasigan ng kasing taas o mas mataas na sa projected height ng storm surge. Dahil nakaka-6 na bagyo na sa nakalipas sa mahigit 3 linggo, lalong apektado ang agrikultura na una nang naapektuhan ng nagdaang El Nino. Kaya kailangan dagdagan ng importasyon ng bigas sa susunod na taon. We will import close to 4.5 million tons. Nag 3.9 tayo last year. Of course, we'll do everything to control the price of all the food, especially all of those products that have been damaged or destroyed by the series of typhoons that have come. Tiniyak ng pamahalaan na nakapwesto na mga supply na pang-rescue, pagkain at iba pa mga pangangailangan ng mga magsisilikas. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrin na nakatutok, 24 oras. Iba't ibang panregalo ang mabibili sa Noel Bazaar sa Parañaque. Kaya sugod na roon dahil maliban sa enjoy ang shopping, makakatulong ka pa. Nakatutok doon live si Mark Salazar. Mark? Bukas na po ang Noel Bazaar dito sa Okada sa Parañaque para sa ating taunang tradisyon ng shopping at charity. Sa pangunguna ng GMA Kapuso Foundation at partners nito, binuksan na ang Noel Bazaar para sa mas espesyal at napapanahong misyon. Ang sunod-sunod na bagyo ay nag-iwan at mag-iiwan ng napakaraming nasalanta na mga ngailangan ng tulong. At ang bawat pinagbentahan sa Noel Bazaar ay mapupunta sa beneficiaries ng Kapuso Foundation. Nung mga nakaraang taon, nagkakataon din na may mga bagyong sumalanta sa bayan at nagpapasalamat kami sa lahat ng mga sumuporta sa Noel Bazaar because this is the time that we really need the support of all our kababayan so that we can help out those who are badly hit by the typhoons. Napakarami pong gift ideas sa Noel Bazaar mula sa mga accessories, apparel for all ages, mga gamit pang bahay o kusina, mga maleta nga meron. Mas mainam na yung maaga kaysa late. Gaano kahaba ang iyong gift list? Ay, marami. Yes. Marami kasi marami tayong tinutulungan. Yes, family. Yes. Pati sa church. Yung gift, wala namang price yan eh. Actually, it should come from the heart, kumbaga. Pero siguro kung tatanungin sa presyo, siguro dapat meron kang at least 5,000. Kailangan nagagamit nila sa pang-araw-araw nila. Siguro po i-base po natin sa personality niya. Kung i-base natin siya sa personality, mas mahanap natin yung tamang gift para sa kanya. Hanggang 11 p.m. po itong Noel Bazaar dito sa Okada na magtatagal naman ho hanggang sa Linggo. Tapos change venue ho tayo sa World Trade Center naman sa Pasay na magtatagal naman ho from November 22 to December 1. Tapos on to our last location sa Philinvest Tent sa Alabang na magtatagal naman po from December 12 to 15. Live mula ho dito sa Okada, Parañaque para sa GMA Integrated News. Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Happy shopping! Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happening. The Hello Love Again fever is on dahil in just 2 days, kumita na ng 155 million pesos ang pelikula dahil sa inyong suporta. Kung hindi ka pa nakakapanood, showing na yan in more than 600 cinemas sa Pilipinas at soon sa 400 cinemas naman abroad. Good news sa Global Pinoys Abroad dahil simula November 15, mapapanood na rin ang love story ni Joy at Ethan sa Amerika, Canada, Guam at Saipan.
Panalong-panalo para sa mga Pinoy ang prelims performance ni Miss Universe Philippines Bet Chelsea Manalo. All eyes on Chelsea pagdating sa kanyang national costume na nagbigay pugay sa religion sa Pilipinas. Looking like a princess din si Chelsea sa kanyang blue evening gown. It's time to give back to Mother Earth by tree planting. Ang Sparkle Stars na climate warriors din, game na nag-tree planting sa La Mesa Dam sa Quezon City. Ang activity na yan bahagi ng partnership ng GMA Network at Nestle. Mga kapuso natin dyan, in your own little way, sana po gumawa din po kayo ng something for the environment. Kasi sa labas lang ng even reusing your plastic usage para po makahelp din po kayo sa bahay niyo po mismo, kaya niyo po gawin niya. Ang kahalagahan po ng pagtatanim ng puno ay ito po ay nakakatulong sa pag-stop po ng soil erosion, lalo na po na madami pong bagyo ang dumadating. Nagpatupad na ng forced evacuation sa Daet, Camarines Norte bilang paghahanda sa bagyong Pepito. Nagtaas na rin ang storm surge warning na pwedeng umabot hanggang 3 metro ang taas. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra! Yes, Emil, narito nga ako ngayon sa Bagasbas Elementary School dito sa Daet, Camarines Norte. At makikita nyo, dito po sa aking likuran ay meron na pong mga evacuees. Dahil po kanina ay nagpatupad ng forced evacuation doon sa mga baybayin o yung malapit sa coastal areas. At ito nga po yung mga barangay Bagasbas, Gubat, San Isidro, Mambalite at Awitan na pawang mga coastal areas. As of 2 p.m. Emil, ay 80 families ang nasa eskwelahan na ito. Ayon po sa Daet MDRRMO, may storm surge warning po na 2 to 3 meters sa susunod na 48 hours kaya nagpapatupad sila ng forced evacuation. Yun nga lang, Emil, ay inabot na ng gabi kaya daw ipagpapatuloy ito bukas dahil batid daw nila na meron pa ring mga tao na nanatili doon sa mga bahay nila na malapit sa baybayin. At sa ngayon, Emil, ay wala pa kaming nararamdaman dito na pag-ulan. Pero pinaghahandaan po ng local government yung pag-ulan bukas at maaari daw po yan na magpatuloy, tuloy-tuloy hanggang linggo na po. At yan po ay pinaghahandaan din, magpreposition daw sila, Emil, ng mga tao sa certain areas para nga po kung sakaling merong mga lugar na ma-isolate, meron na silang mga tauhan doon. So yan muna, Emil, ang pinakahuling ulat mula dito sa Daet. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Iginiit ng Defense Department na hindi dapat pakinggan ang pagtutol ng China sa planong pagbili ng Pilipinas ng Typhoon Mid-Range Capability Missile. Sabi ng China, posibleng mas makadagdag pa sa tensyon sa rehiyon kung ipapasok ng Pilipinas ang naturang missile. Pero giit ni Defense Secretary Gibo Teodoro, nasa panig ng Pilipinas ang international law. Bago pa man bumili, ay nagpasok na ng ganitong missile ang Amerika sa Pilipinas para sa balikatan exercises nitong Abril. Ayon sa AFP, mas makabubuti sa bansa na manatili yan sa Pilipinas. We cannot take advice from people who distort the truth. And nobody believes them anyway. We have the force of international law on our side, not merely Philippine law. China does not have the force of law on its side. Iba talaga ang saya ng Paskong Pilipino na puno ng pasasalamat sa kabila ng mga hinaharap na unos. Damang-damayan sa pinakabagong Christmas Station ID ng GMA Network, kung saan nagsama-sama ang Kapuso executives, celebrities at personalities. Ang masayang behind the scenes, panoorin sa Aking Chika. Ganito ang Pasko. Ganito ang Pasko, Pasko ng Pilipino. Masaya, sama-sama, isa tayo sa puso. nagbibigayan, Pag-ibig ang handog sulian. puno ng pagmamahalan, Umawi tayo. Ganito ang Pasko. at pasasalamat. Ang Paskuhan, mas magmahalan tayo. Ganito ang Paskong Pinoy,
Natampok sa 2024 GMA Network Christmas Station ID, featuring GMA Network officials, kapuso celebrities, at personalities mula sa integrated news at public affairs. Ang masayang celebration, pinangunahan ni GMA Network Chairman of the Board, Attorney Felipe L. Gozon, GMA Network President and CEO Gilberto Duabin Jr., at iba pang kapuso executives. Present din syempre ang biggest and brightest kapuso stars sa pangunguna ni Alden Richards at kapuso royal couple Ding Dong Dantes at Marian Rivera. Aside from family, ito yung madalas talaga natin kasama sa workplace. That's why isa sa mga dapat unang makaselebrate natin at makasama yung ating mga co-workers in the industry. Same with Dong, kaya sa mga ganitong pagkakataon na pinagsasama-sama lahat ng artista, ang saya kasi nakikita-kita lahat. Nagkisaya rin ang mga personalidad mula sa GMA Integrated News at GMA Public Affairs. Tulad ni na 24 Oras host Mel Chanco at Vicky Morales, pati na si Igan Arnold Clavio at Jessica Soho. Dahil buo ang suporta ng mga kapuso sa GMA Network sa nakalipas na mahigit 7 dekada, it's time to give back. Sinabayan din ng paghahatid ng tulong ang Paskong Kapuso sa pamamagitan ng Give a Gift alay sa Batang Pinoy Project ng GMA Kapuso Foundation. Ang mga palamuting isinabit sa Christmas tree ng Kapuso personalities ay may karampatang donasyon na mapupunta sa ipamimigay na Noche Buena para sa mga bata at kanilang pamilya. At dahil Christmas is just around the corner, ano-ano kaya ang ipinagpapasalamat ng mga kapuso at sparkle stars ngayong Kapaskuhan? We are also very grateful to our home network as well kasi hindi kami pinapabayaan ng GMA. And we're just happy to be where we both are. Marami kaming pinagpapasalamat pero siya naman talaga yung pinaka-pinagpapasalamat ko eh. Aubrey Carampel, updated to Showbiz Happenings. Sa mga kapuso natin dyan na naghahanap pa ng mga pang-OOTD ngayong holiday season, pumunta na sa Celebrity Ukay-Ukay ng GMA Kapuso Foundation sa Okada, Manila, kung saan ay mabibili ang ilang mga damit ng mga kapuso celebrities at pati na ng mga damit naming mga 24 oras anchors. Bukas na Noel Bazaar sa Okada, Manila kanina, isa sa mga dinagsa na mga mamimili, ang booth ng GMA Kapuso Foundation na Celebrity Ukay-Ukay. Si Sanya Lopez na ambassador ng Celebrity Ukay-Ukay ngayon taon, personal na bumisita sa ating booth. Damit ang binibigay ko rin talaga. Basta meron ako, may mga gamit din ako dito. Parang isang beses ko lang nagamit. Kung hindi mo naman gagamitin na, ibigay na lang natin. Lalo na para naman ito sa ating mga ibang mga kapusong nangangailangan. Kabilang sa mabibili ang mga damit ng mga kasama ko dito sa 24 oras na sina Emil Sumangil at Pia Arcangel. Pati na ang ilang damit na isinusuot ko dito sa 24 oras. Very simple, no, but elegant. Katunayan, marami sa inyo hanap na gustong-gusto niyo yung mga damit sa 24 oras, hindi ba? O, eto na ngayon ang pagkakataon na ang mga ito ay mapasa inyo. Na siya namang madalas daw bilhin ng ating suki na si Cheryl. I like the dresses and clothes of Tita Mel Chanco. I find it very elegant, and of course it's super cheap, no? So you need to grab this opportunity. I feel inspired, of course, to wear her own clothes. Dumayo naman mula pa Cavite si Pamela. Pangalawang beses daw niyang magpunta sa ating Celebrity Ukay-Ukay. Kasi magaganda yung mga finds dito, tapos mas mura siya, tapos quality pa siya. Dapat ding abangan ang mga jacket ni Kapuso Primetime King, Ding Dong Dantes, na atin namang ipapa-auction. Gaya ng mga nakalipas sa taon, ang kikitain dito ay gagamitin sa mga proyekto ng GMA Kapuso Foundation. Malaking tulong din po ito, lalong-lalo na sa panahon ngayon na sunod-sunod ang pagpasok at paghagupit ng 6 na bagyo dito sa ating bansa. Kasi we will distribute
school supplies next year, and hopefully we raise enough for actual schools. I just received video from Cagayan. Ang daming nasira na school. So dapat we should all come together and do our share kasi sino pa magtutulungan except tayong mga Pilipino. At sa mga nais namang sumuporta sa aming mga projects, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Luwalier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, mga kapuso. 40 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.